Hindi ito gumagana, Sarah. Tapos na ako. Gusto ko lang matapos ito. Sabi ni Arthur habang nakatitig sa maliit at hindi nagalaw na appetizer sa kanyang plato. Iniwas niya ang tingin kay Sarah, naramdaman niya ang tahimik na paraan ng pag-unawa ni Sarah sa kanya, at naging uncomfortable si Arthur. Natigilan si Sarah na para bang sinampal siya. Itapos na. Arthur, anong pinagsasabi mo? Ang kanyang boses ay isang marupok na bulong. 5 taon. Tapos lang? Ano ang ibig sabihin nito? Isang desperadong pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Sarah. Please, sabihin mo kung bakit. Anong nangyari? Maayos natin ito, hindi ba? Palagi tayong nag-ayos ng mga bagay-bagay. Tumingin si Arthur kay Sarah, walang dapat ayusin, Sarah. Kaya lang hindi na episyente. Napahinto si Arthur, maingat niyang pinipili ang kanyang mga salita, na parang nagpapaliwanag ng isang desisyon sa negosyo. Yung mga tanong mo, lahat ng emosyong ito, dramatics lang talaga. It's an unnecessary prolonging of the inevitable. Hindi nakayanan ni Arthur ang paraan na tila naglaho ang pang-unawa ni Sarah sa mga pader na itinayo niya sa kanyang sarili. Parang atake ang empatya ni Sarah. Nanginginig ang ibabang labi ni Sarah. The inevitable. Arthur, pakiusap. Kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ko. Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa natin. Lumapit si Sarah sa maliit na mesa. Her hand hovering, wanting to touch Arthur's but hesitating. May sinabi ba ako? May iba na ba? Itinulak ni Arthur ang kanyang upuan pabalik. Tumayo siya, inayos ang kanyang cufflinks sa isang tiyak na paggalaw, at tumalikod. Walang dapat pag-usapan, Sarah. Tapos na. Hindi lumingon si Arthur habang naglalakad palayo, iniwan niya si Sarah na luhaan. Habang pumara siya ng taksi, nakaramdam siya ng kalayaan. Pagka-uwi, sistematikong nilinis niya ang kanyang apartment ng ilang natitirang mga bagay. Isang malambot, cashmere scarf na nakatabing sa isang upuan. Isang libro ng tula sa kanyang nightstand. Inihagis niya ang mga ito sa isang bag ng walang pagdadalawang isip. Kalayaan. Nakumbinsi niya ang sarili na malinis niyang pinutol ang lahat ng relasyon niya kay Sarah. Walang pinagsisisihan. Isang tahimik na kasiyahan lamang sa isang problema na mahusay na nalutas. Lumipas ang isang linggo at naayos na ni Arthur ang kanyang bago at simpleng buhay. Siya ay masaya. Pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit at magarbong pakete sa kanyang pintuan. Walang return address. Ngunit ang maayos na pagkakasulat sa tag ay malinaw na kay Sarah. Nakaramdam ng inis si Arthur. Mahusay. Bulong niya sa sarili. Isa pang desperadong mensahe. Muntik na niya itong itapon. Pinunit niya ang wrapping paper. Inside, on dark, soft silk, nakapatong ang magandang lumang music box. Ito ay gawa sa tanso at madilim na kahoy. Ang mga maliliit na puno ng willow ay inukit sa buong ibabaw nito. Ito ay mukhang napakaluma at espesyal. Ang uri ng bagay na gusto ni Sarah at panatilihing malapit. Nakaramdam si Arthur ng kakaibang halo ng inis at kung ano paman ay isang maliit na turok ng pagkabalisa. Bakit niya ipapadala sa akin ito? Pasigaw niyang tanong. Di ano ang punto? Natagpuan ni Arthur ang maliit na susi sa ibaba at pinatugtog niya ang music box. Ang music box ay nagsimulang tumugtog ng isang mabagal, malungkot na kanta, tulad ng isang himig ng libing. Ang bawat nota ay nakasabit sa hangin, mabigat sa kalungkutan. Habang tumutugtog ang malungkot na musika, may kumikinang sa tabi ng music box. Nanghina ito sa una, ngunit mabilis itong naging mas malinaw. Isang figura ang lumitaw. Si Sarah yon, ngunit may mali. Walang laman ang kanyang mga mata, at ang makapal at maitim na dugo ay umaagos mula sa mga ito pababa sa kanyang mga payat na pisngi. Ang kanyang mga labi ay binawi sa isang tahimik na sigaw. Isang kakilakilabot na mukha na nagyelo sa sakit. Siya ay mukhang manipis at pagod, ngunit buhay din sa pagdurusa. Ang hangin sa silid ay biglang naging napakalamig. Isang hindi natural na lamig na nagpatayo ng mga balahibo sa braso ni Arthur. Hindi lang ito multo ni Sarah. Ito ang sakit na naramdaman niya na naging totoo.
Ang kanyang malalim na damdamin, ang kanyang sakit. Lahat ay nauwi sa isang bangungot na nagpakita kay Arthur kung gaano siya kalupit kay Sarah. Nabigla lang ang unang naramdaman ni Arthur. Pagkatapos, sinubukan niyang sabihin na hindi ito totoo. Hallucination. Stress. Bulong ni Arthur. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Mabilis siyang tumalikod, naglakad palayo sa nakakatakot na tanawin. Sinubukan niyang hindi pansinin. Ngunit ang kalansay na si Sarah ay tahimik na lumutang sa direktang linya ng kanyang paningin. Kinuha niya ang phone niya. Sinubukan ni Arthur na kumilos ng normal. Nag-scroll siya sa mga mensahe, kunwari nagbabasa. Ngunit ang malungkot na musika ay patuloy na tumutugtog. Walang katapusan at nagdadalamhati. Naramdaman ni Arthur ang katahimikan. Ang presensya ng umiyak na figura. Malamig na presyon sa silid na nagpagapang sa kanyang balat. Umalis ka na. Tumango si Arthur. Basag at mahina ang boses niya. Hindi ka totoo. Hindi ito nangyayari. Habang sumisigaw si Arthur, ang multo ay nagpakawala ng isang malalim at nakakakilabot na panaghoy. Ito ay isang tunog ng purong sakit. Napakalakas na tila nag-vibrate sa mismong mga buto ni Arthur na yumanig sa mga dingding ng kanyang apartment. Lumakas din ang himig ng music box, naging matalas at tumatagos. Inilagay niya ang music box sa isang drawer. Ayan. Naisip niya. Ngunit naroon pa rin ang figura sa tabi niya. Binuksan niya ang drawer, kinuha ang kahon at inihagis sa isang aparador. Nandoon pa rin. Nilock niya ang music box sa loob ng kanyang metal safe. Ngunit hindi ito mahalaga. Sa bawat pagkakataon, bumungad na lang ulit sa tabi niya ang parang multo, mukhang mas totoo, mas solid. At ang malungkot na musika ngayon ay direktang tumugtog sa kanyang isipan, ganap na hiwalay sa pisikal na kahon. Sinubukan pa niyang durugin ang music box pero dumaan ang mga kamay niya dito. Pasimple itong muling lumitaw, mukhang perpekto, mismo sa kanyang nightstand. Hindi na niya kinaya. Tumakas si Arthur sa kanyang apartment, tumakbo palabas sa kalye. Ngunit sumunod ang figura. Siya lang ang nakakakita nito, ngunit umalingaw-ngaw ang malungkot nitong panaghoy kahit sa masikip na lansangan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sinusubukang pigilan ang hindi nakikitang tunog na nagpatingin sa kanya ng mga tao. Inimbitahan niya ang mga kaibigan, desperado para sa ilang normal na kumpanya. Hoy, halika! Tara tambay tayo. Sasabihin niya sinusubukang maging kaswal. Ngunit ang tunog na ginawa ng entity ay hindi komportable sa kanyang mga kaibigan. Arthur, okay ka lang ba? Itanong ng isang kaibigan, bago mabilis na nagdahilan para umalis. Nabigla sila sa kanyang inasal at sa kakaibang lamig sa kanyang apartment. Ang pangunahing tuntunin ng kalagim-lagim na ito ay naging napakalinaw. Mas pinipilit ni Arthur na huwag pansinin ito, magpanggap na wala ito, para itulak ang sakit na pinanindigan nito, mas lumalakas ang musika. Lalong naging marahas ang mga hiyawan. Ang umiyak na figura ay naging mas totoo, mas nakakatakot. Ang mga luha nito, na ngayon ay dugo, ay nagsimulang sunugin ang sahig kung saan sila nahulog. Kung minsan, ang payat na kamay nito ay hinahaplos ang braso ni Arthur, isang dampi na mas malamig kaysa sa kamatayan mismo, na nag-iwan ng multo na sakit na nananatili. Nasira ang perpektong buhay ni Arthur. Ang pagtulog ay naging isang bagay na tanging pinangarap niya, napalitan ng walang katapusang paghihirap. Ang kanyang magarbong apartment ay naging ganap na magulo, tulad ng kanyang isip. Siya ay pumayat ng husto, at ang kanyang mga mata ay laging namumula at lumubog. Huminto siya sa trabaho, wala siyang magawa. Sisigaw siya pabalik sa multo, nagmamakaawa na tumigil ito. Iwan mo ako! Ano ang gusto mo sa akin? Ngunit tumugon lamang ito ng mas malakas at mas masakit na pag-iyak. Ang umiyak at payat na mukha ni Sarah ay lumitaw sa bawat salamin, sa bawat makintab na bagay. Ang malungkot na himig ay umuugong mula sa kanyang refrigerator, mula sa rumargasang mga sasakyan sa labas ng kanyang bintana. Walang nakatakas dito. Ang mga linggo ay naging isang walang katapusang bangungot. Si Arthur ay isang anino ng kanyang dating pagkatao. Siya ay payat, magulo, at nakasiksik sa isang sulok ng kanyang apartment.
Pabalik-balik siya kinakausap ang sarili. Ang kalansay na si Sarah ay halos totoo na, hindi na isang malabong multo. Ang kanyang kakilakilabot na pag-iyak at pagsigaw ay panay at nakakabingi. Ang himig ng music box ay naging isang kakilakilabot, malakas na ingay ng kalungkutan. Ang mga luha ng dugong umaagos sa mukha ni Sarah ay nagmistulang maliliit at nasusunog na ilog. Lumutang ang multo sa harap ni Arthur. Nakabuka ang bibig nito, ngunit walang lumalabas na ingay. Isang tahimik lang. Parang pinupunit nito ang mismong kaluluwa ni Arthur sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang bigat ng paghihirap ng nilalang. Lahat ng tao ng tinatagong sakit ni Sarah. Ito ay ang dalisay, matinding paghihirap ng isang pusong itinapon niya ng walang pag-iisip. Pagkatapos, sa walang laman ng mga mata ng multo, nakita ni Arthur ang sariling mukha. Nakita ni Arthur ang sariling kalupitan na nakatitig sa kanya. Hindi na sakit ni Sarah ang nakita ni Arthur, ito ay ang kahilahilakbot na resulta ng kanyang ginawa. Sa isang huling, desperadong kilos, tumigil si Arthur sa pakikipaglaban. Siya ay ganap na nasira. Bumagsak siya sa sahig na pahawak sa ulo. Isang hilaw, makahayop na sigaw ang napunit mula sa kanyang sariling lalamunan. Ito ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit din ng isang nakakatakot na kalinawan. Alam ko. Naiintindihan ko. Ako ay malupit. Pasensya na po. Please, itigil mo na. Hindi niya sinabing I'm sorry, Sarah. Ngunit sa wakas ay inamin niya ang sakit. Inako niya ang responsibilidad sa kanyang kalupitan. Habang si Arthur ay nanginginig at humihikbi sa sahig. Unti-unting tumahimik ang malakas at masakit na panaghoy ng multo ni Sarah. Ang bony figure ay kumikislap, naging see-through muli, at pagkatapos ay tuluyang nawala. Natahimik ang music box sa kanyang nightstand. Nawala ang agarang pagpapahirap. Ngunit si Arthur ay hindi naayos. Siya ay nagbago. Nasira ang isip niya sa lahat ng pinagdaanan niya. Napakalalim na ngayon ng katahimikan sa apartment ni Arthur, ngunit sa loob-loob niya, naririnig niya pa rin ito. Isang mahina, malungkot na bulong ng himig ng music box. Panay ang alingaw-ngaw ng nakakadurog na hikbi ng isang babae. Ramdam pa rin ni Arthur ang malalamig na lamig ng nagyayelong luha ng dugo sa sariling pisngi. Nabubuhay ngayon si Arthur sa kanyang mga araw na nakulong sa sarili niyang katahimikan at kalungkutan. Hindi na siya muling nakikipag-usap kahit kanino. Hindi niya matatakasan ang mga tunog at damdamin sa loob niya mula sa pusong walang ingat niyang sinira. Ito ay isang pare-pareho, tahimik na ugong ng kalungkutan na nagpapaalala sa kanya, sa bawat sandali na siya ay gising, kung gaano kalaki ang kanyang kalupitan. Gusto niyang matapos na pero para kay Arthur. Ang pagtatapos ay simula pa lamang ng kanyang tunay na paghihirap.